Magandang araw mga kamag-aral. Nandito ako upang ipresenta sa inyo ang aming video project. At una ay papakilala ko sa inyo ang mga aking katulong upang magawa ito. Una ay si Lilia. Kaya din. Pero kayo may gawa. Yun na nga na mag-gratis. Sabi mo mag-wait. Laila. Video project. Narito ako at umaga mga kamag. Ba't kasi nag-alis ka? Noong unang panahon, ay may mag-inang palaka na naninirahan sa isang malaking saka sa isang bayan sa Korea. Ang anak na palaka ay sutil at walang ginagawa kundi ang magpasaway sa kanyang ina. Siya ay mabigat na pasanin sa kanyang ina at madalas sanhi ng kahihiyan nito. Kapag sinabi ng kanyang ina na maglaro sa tabing burol, maglalaro siya sa dalampasigan. Kapag naman sinabi pumunta sa mga kapitbahay sa itaas, magtutungo ito sa ibaba. Ano man ang sabihin ng kanyang ina, ay gagawin niya ang kabaligtaran nito. Ano kaya ang gagawin ko sa batang iyon? Bulong niya sa kanyang sarili. Bakit hindi siya maging tulad ng ibang mga bata? Laging sumusunod sa mga pinag-uutos sa kanila. Sila ay mabubuti at magagalang. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag magpapatuloy siyang ganito. Kailangan kong maituwid ang mga baluktot niyang pag-uugali, buntong hininga ng nanay na palaka. Ha ha ha! Halakhak ng batang palaka. Sermon, hindi niyo kailangan mag-alala para sa akin. Ayos lang ako ng ganito. Ganoon ba? Wika ni inang palaka. Bakit hindi ka makakokat ng wasto ni hindi mo alam na lumikha ng tunog na tulad ng isang palaka? Hayaan mong turuan kita. Huminga ng malalim si inang palaka na may ngiti sa kanyang mga labi at buong lakas na bumigkas ng kokak-kokak. Sige, subukan mo. Ngumisi ng todo ang batang palaka at huminga rin ng malalim. Buong lakas niyang sinigaw ang Kako! Kako! Pasaway, sutil kang bata ka. Papatayin mo talaga ako. sigaw ni inang palaka. Kinig ka sa akin. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo ngayon. Kako! Kako! Pang-asar na wika ng batang palaka. Habang tumatalon, papalayo, araw-araw ay walang sawang pinagsasabihan ni inang palaka ang kanyang anak. Subalit, patuloy siyang sinusuray nito. Kung ano ang iniutos ng ina, ay ang kabaligtaran pa rin ang ginagawa ng anak. Siya ay lubos na nag-aalala at nababahala, kaya nagkasakit sa kabila nito, patuloy sa pagbaluktot na gawain ang kanyang anak. Isang araw, ay tinawag niya ang kanyang anak habang nakahiga sa kama. Anak! Wika niya. Sa tingin ko, hindi na ako magtatagal pa. Kapag namatay ako, huwag mo akong ilibing sa bundok. Ilibing mo ako sa tabi ng sapa. Nasabi niya ito dahil alam niyang gagawin ng kanyang anak ang kabaligtaran ng kanyang sinabi. Lumipas ang ilang araw, namatay na si inang palaka. Umiyak ng umiyak ang batang palaka. O kawawang ina ko, labis siyang nag-alala sa pagiging pasaway ko. Bakit hindi ko siya pinakinggan? Sumbat niya sa kanyang sarili. Ngayon, wala na siya. Pinatay ko siya. Pinatay ko. Simula noon, ang mga berdeng palaka ay nag-iiwan ng kokak kapag umuulan. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag ang isang Koreano ay gumagawa ng kabaligtaran ng dapat niyang gawin na tinatawag na chongkai gole na nangangahulugang palakang puno. Ikaw sa akin. Into art. Kaya naman si Jen. Ang panahon. Noong unang panahon,